Ang kwentong ito makahugot ay connected sa isang kwento last year, buwan ng Marso. At maari ay inaabangan nyo rin magkaroon ng part 2 ang kwentong ito. Well, hindi actually part 2 kundi connected nga sa kwentong yon ng last year. Hiniling ng Mr. ni Army ang ating letter sender na kung maaari ay magdahan-dahan tayo sa pagko-comment pagkatapos ng kwento. Pagbagyan natin ha, at pakinggan na ang kwentong ito ng kahugot nating si Army, hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat. Tawagin mo lang ako sa pangalang Army. Shortcut yan ang aking pangalang Armina mula sa pangalan ng aking lolang Armida at ina kong si Minalyn. Hindi lang pangalan ang naman ako sa dalawang babaeng yan kundi maging ang mukha. Pero nagtataka ang lahat kung bakit hindi ko namana ang magagandang ugali nila, lalo na ang pagiging babaeng pinong-pino nila. 100% sure ako na babae ako sa puso't kaluluwa, pero nakalakhan ko kasi ang magaslaw na kilos at pananalita kaya noon akala nila'y tomboy ako. Pinatunayan ko namang hindi ako tomboy dahil puro damit pambabae ang gusto kong suotin. Larong pambabae din ang gusto kong laro, pero matapang talaga ako at hindi natutong umurong sa away. Sa kapwa ko man babae o sa mga lalaki, salitaan man o pisikalan. Ang ugali kong yun, Kuya Bono, ang dahilan kung bakit hindi ko naranasan ang magka-boyfriend nung high school ako. Kagaya ng mga pantasya at ilusyon ko ay dumaan lang na parang panaginip ang mga lalaking nagustuhan ko at lihim kong minahal. Bata pa ako, pangarap ko na ang maging pulis at yun sana ang gusto kong i-enroll nung college na ako, pero kaagad kumontra si Papa. Baka daw kasi tuluyan ako maging tibo. Pinakuha niya ako ng BSc, major in Social Sciences. Sumunod na lang ako dahil ang panakot pa noon sa akin ni Papa ay ako daw ang magpapaaral sa sarili ko kung sarili kong gusto ang susundin ko. Third year college na ako nung dumating sa amin ang pinsan kong si Ate Tess na galing ng Isabela. Pamangkin siya ni Papa at siya ay napakaganda. Maputi, mahinhin, sosyal ang dating. Noon ko lang din siya nakita, pero sabi nila sa amin siya lumaki dahil dati siyang alaga ng Lola Binda, lola ko sa father's side noong nabubuhay pa ito. Sana ganyan ang datingan mo, Armina. Nakita mo kanina, lahat ng lalaking madaanan natin ay napako ang mga mulagat sa kanya. Pabulong na sabi ni Papa sa akin nung makarating kami ng bahay matapos naming sunduin si Ate Tess sa highway gamit ang single na motor ni Papa. Ayaw pa kasi na Ate Tess ang bumukaka kagaya ko sa pagkakaangkas sa motor ni Papa noon. Yung dalawang hita niya ay magkadikit at magkasama sa isang side lang ng motor. At ang mahabang buhok niya ay nakalaylay sa isang side lang ng dibdib niya at hawak-hawak pa niya habang kami ay nakasakay kay Papa. 2 araw at 1 gabi lang sa amin noon sa Ate Tess, pero napakaraming lalaking nagtangkang umakyat ng ligaw sa kanya. Nasaktan pa ako ng lihim noon dahil maging si John Mark na lihim kong minamahal noon ay kasama sa mga binatang nagpaalam kay Papa na kung pwede nilang madalaw ang dalaga naming bisita. Tinanaw lang sila ni Ate Tess sa balkonahe. Parang may tiningnan lang sa kanila. Pumasok din siya ng salas pagkatapos noon at walang positibong expression sa mukha niya, kaya nag-assume si Papa na hindi interesado si Ate Tess ni isa man sa kanila. Ang sabi pa ni Papa, tila wala sa mood eh. Nagbihis man lang kasi kayo ah. Tila kantsaw ni Papa kina John Mark na mga nakapambahay lang kasi noon. Ako naman ay lihim na natuwa noong laylay ang mga balikat nila at alanganin ang mga ngiting nagpaalam na lang kay Papa.
Pero pinagtaka ko naman dahil sina Mama at Lola Armida ay hindi nagustuhan ang pang-iisnab ni Ate Tess sa mga binata. Nadatnan ko silang pinagsasabihan si Ate Tess nung gabing yon. Hindi daw ganun ang tamang pakita sa taong nais makipagkaibigan. Pero ang sagot ni Ate Tess, "Nahihiya po kasi ako eh. Ang dami po kasi nila." Diskumpiyado ang dalawang matanda sa sagot ni Ate Tess. Halatang hindi sila naniniwala pero hindi naman na sila umimik ulit. Makaraan ng 2 taon, Kuya Bono, bumalik si Ate Tess. Wala na sa amin noon si Papa. Nasa poder na siya ng tunay at orihinal niyang asawa sa Nueva Ecija. Opo, kabit lang ni Papa ang mama ko at kami ni Arian ay anak lang niya sa labas. At noong taong yun nga na muling bumalik sa amin si Ate Tess para magbakasyon sana ay hindi na siya nakaporma kina Mama at Lola Armida. Pinagsabihan kaagad siya na kung balak niyang magtagal sa amin ay makitungo siya na maayos sa mga binatang gustong makalapit sa kanya. That time ay may nadagdag na pangit na ugali sa akin, Kuya Bono. Natuto ako maging plastic at mameke ng damdamin ko. Simula nung malaman kong hindi kami ang urig na pamilya ni Papa, nabilad ako sa kahihiyan. Nawalan ng yabang sa katawan at natutunan kong harapin ang mga tao na nakangiti kahit ang totoo'y gusto ko silang pagpapatayin lahat. Nung time na nasa amin ulit si Ate Tess ay nagkunwari akong gusto ko siyang maging ka-close. Tinanong ko pa nga siya kung sino ang gusto niya sa 3 binatang nasa ibaba ng bahay namin noon. Ang bahay kasi namin noon ay yung lumang style na may silong. Walang dingding ang silong na yon at sa harapan ng hagdan ay may terrace pa kami at doon naghihintay ang 3 binata. Noong panahong yon ay may asawa na si John Mark kaya't naging isa lang din siya sa mga naging ex ko sa aking pangarap. Noong gabing yon ay si Kuya Jacob na nakatatandang kapatid ni John Mark, si Philip na magsusundalo at si Pablo na tambay ang nais makasilay kay Ate Tess. Alam ko kaagad na walang pasado sa 3 yon sa panlasa ni Ate Tess. Pero dahil may pagka-plastic na nga ako noon ay tinanong ko pa rin si Ate Tess kung sino sa 3 ang gusto niyang bigyan ng pagkakataon. Ang sagot niya ay, "Yung naka-jersey ng Jordan, si Pablo, tambay yan Ate Tess." Walang prenong sabi ko pero ngumiti lang siya. That night ay humarap nga siya sa 3 pero kinabukasan ay si Pablo na lang ang pinayagan niyang dumalaw at nagkamabutihan sila. Kami ni Mama at Lola noon ay nagtaka pero ang kapatid kong si Arian ang nakatumbok sa motibo ni Ate Tess. "Gold digger motive," casual na sabi niya. Nagkatinginan kami ni Mama noon at sabay ding napagtantong oo nga. Tambay nga lang si Pablo pero may kaya ang pamilya niya. Ang papa at mama nila ay nasa New Zealand at siya, bunso, tagapagmana. Kaso nga lang ay hindi kinonsinti ni na Mama at Lola ang nakatagong motibong yon ni Ate Tess. Hindi ko sila nakilala bilang chismosa pero narinig ko silang nag-uusap isang gabi. Marami na raw pala silang alam tungkol kay Ate Tess. Ilang beses na pala siyang nakipagrelasyon sa mga lalaking may kaya at pinirahan lang pero walang nakatuluyan. Kinabukasan nung kumprontahin siya ay na-offend siya. Umalis si Ate Tess at hindi na muling bumalik. Makaraan ng 2 araw ay halatang inabangan ako ni Pablo.
Nakangiti pa nga habang hindi matapos-tapos ang tanong tungkol kay Ate Tess at sa huli sinabi nitong, pupunta rin ako sa New Zealand Army at pagbalik ko, aasawahin ko na ang pinsan mo. Kulang 2 taon si Pablo sa New Zealand. Akala ko nung una ay jamming lang niyang babalik siya para kay Ate Tess. Totoong nag-ipon lang siya ng sarili niyang pera. Noong bumalik siya ay abala naman ako sa aking tindahan, sari-sari store na umaasenso kahit marami akong kaaway. At ako'y napabilang na rin sa listahan ng mga chismosa sa aming barangay. Pero ang totoo, Kuya Bono, ay nakikisakay lang naman ako kasi ginawa nilang session hall ang harapan ng tindahan ko. What? Hala, totoo ba? Nakikiganon lang ako pero hindi ako yung nagpapakalat o sumasagap ng issue. At kaya nga mga kasamahan ko pang chismosa ang nagbigay sa akin ng tagurin na plastikada. Gusto kong mang-away noon ng kapwa kong chismosa pero pinalagpas ko kasi baka hindi sa akin kumampi ang nakararami at maraming mawawalang customer sa akin. Sa kabilang banda, sa bahay ay nagtataka ang 3 babaeng kasama ko, sina Mama, Lola Armida at Arian dahil kapag magkakasama kami ay tahimik lang ako. Minsan ay umimik si Mama. Ang sabi niya, bakit kapag kasama mo ang mga chismosa ay maingay ka? Pag tayo-tayo lang dito sa loob tila ka manika, wala kang kaimik-imik. Bakit gusto mo pong makibalita? Join ka kapag may session kami. Gaga, hindi ako chismosa. Anong ikukwento ko sa'yo kung hindi yung mga napagkukwentuhan namin ng mga kasama kong chismosa? Siya nga naman, Mina. Sabad naman ni Lola. Kaya lang, Armina, hindi mo ba napapansin na sa inyong 11 chismosa ikaw na lang ang wala pang asawa? Hindi lang ako, Lola. Pagtatama ko. Ha? Meron bang ibang dalaga? Ang sabi mo kanila, Lola, ako lang ang walang asawa. Si Rogelio, wala ding asawa. Ay, oo nga. What if kayo na lang mag-asawa ni Rogelio, ate? Biglang sabad ni Arian. Inirapan ko siya dahil ayokong patulan ng biro niya pero sumang-ayon ba naman si Lola? Oo nga, Armina. Masipag naman si Rogelio, wala pang bisyo. Sinagot ko naman si Lola. Lola, 26 pa lang naman ako. Hindi pa ako ganun kadesperada para makipag-asawa sa baklang masipag nga pero mas bungangera pa kaysa sa akin. Ay, totoo ba? Biglang bulalas ni Mama. Meron pang mas bungangera sa'yo? Ayan na nga, Mama, di ba? Kaya nga kapag tayo-tayo na lang dito, hindi na ako umiimik dahil naiingayan kayo dati sa akin. Kasi nga, Apo, kapag tumatahimik ka, nag-aalala kami na baka may suliranin ka. Meron naman talaga. Mabilis na namang sabad ni Arian na mabilis ko ring sinagot ng wala akong problema. Meron? Wala, Arian. Tama, wala, ate. Wala kang jowa. Yun ang kahuli-huli ang pagkakataong buwisitin nila ako na wala akong jowa, Kuya Bono. Dahil nung dumating nga si Pablo na amoy pera, ay sinamahan ko siya sa Isabela upang puntahan si Ate Tess. At sa pagpunta namin sa Isabela noon, Kuya Bono, ay yun pala ang pagkakataong nakalaan para sa akin upang matapos na ang mahabang panahong pagiging single ko.
Hindi ko naman talaga alam ang lugar ni na Ate Tess sa Isabela. Nakarating na ako dati ng Isabela pero bungad lang, bayan ng Cordod nung minsang ikinasalang pinsan ng kaibigan ko at dati kong kaklase at ako isinama niya. Nakipagsayawan nga kami noon style barrio yung kasal. Tabi-tabi ang mga dalaga at para kaming mga babae sa kabaret na pipilian ng lalaking gusto kaming isayaw. Yung mga pangit-pangit ay talagang kokonti ang lalaking kumukuha upang makasayaw. Noon ay wala akong nakilalang pumasa sa panlasa ko sa mga nakasayaw ko noon kasi 19 lang ako noon at medyo mataas pa ang standard ko sa lalaki. Yes, Kuya Bono, dati may standard ako pero nung 26 na ako, meron pa rin naman pero konting-konti na lang. Sa totoo na ang kinagabihan ng biruin ako ni na Arian na makipag-asawa na lang kay Baklang Rogelio, inisip ko pa yon at inimagine, what if nga kaya? At yun ay palatandaan na talaga na papunta na ako sa pagiging desperada. Sakay kami ng bagong biling kotse ni Pablo nung magpunta kami ng Isabela. Kasama namin ang pinsan niyang si Luke na isa pang asar at nagsabing, "Insan, paano kung may asawa na si Tess?" Wala pa yun. Ramdam ng kaluluwa ko insan na makakasal kami ni Tess. Nakangiting sagot ni Pablo, "Nakoy, paano nga kung meron na? Itong si Army Ito na lang asawain mo. Maganda naman Mabilis ang paglipad ng palad ko noon papunta sa kanang pisngi ni Luke. Siya kasi ang driver at mataas ang likod ng upuan niya kaya't sa halip na sa batok ko siya titirahin, gaya ng madalas kong ginagawa kapag inaasar ako ay sa pisngi ko siya pinatamaan. Aray, tangina ka. Hindi ka lang pala bungangera. Kung fumaster ka pa yata, demonyo ka. Pasusundan ko pa sana ng isa pang sampal kaso inawat ako ni Pablo. Hinarang ng kamay niya ang kamay ko at ngumiti pa ito at parang nagpa-beautiful eyes pa sa akin at sinabing, "Oo nga, Army. Maganda ka naman talaga. Baguhin mo lang yung pagiging Army light ng bunganga mo. Siguro, pwede na tayo magsama." Alam ko inaasahan na rin ni Pablo ang naging sagot ko. "Oo, Pablo. Pwede naman yan pero alam kong alam mo na rin na kung pakakasalan man kita ay dahil lang sa pera mo. At kapag nakasal tayo at magtatalik tayo, kailangan mo akong painumin ng pampatulog dahil kapag gising ako, baka sa ospital ang bagsak mo." Grabe ka naman. Ganun ba ako kapangit sa'yo? Hindi naman, pero napakataba mo, Pablo. At kung papatulad ka talaga ni Ate Tess, alam mo na siguro kung ano talaga ang... Army, stop ka na dyan. Wala kang alam tungkol sa love story namin ni Tess, okay? Pinalagpas lang namin ang mga pinakakalat yung chismis tungkol sa amin noon pero ako ang magsasabi sa iyo, Army. May usapan talaga kami ni Tess at sure ako na hindi siya sisira sa usapan namin. Pablo, tingin ko katawan mo lang ang mataba pero yung utak mo tuyot. Kung talaga may usapan kayo ni Ate Tess, bakit siya nagpalit ng number nung nasa New Zealand ka na? Nawalan na tuloy kayo ng communication. At kung sakaling nawala o nasira man yung SIM card niya, bakit hindi kanya kinontak nung nakabili siya ng bago? Malay mo naman kung hindi niya memorize yung number ko. At baka hindi lang SIM card nang nawala, baka cellphone mismo niya ang nawala kaya hindi niya na ako nakontak. Ay naku, Pab. Shut up, okay, Army. Tandaan mo, bayad ka sa lakad nating to. Maging considerate ka naman sa damdamin ko. Tinigilan ko nga si Pablo, Kuya Bono. Pero hindi dahil sa pangongonsensya niyang bayad ako sa pagsama ko sa kanya. Kasi alam niyang hindi naman talaga ako madadaan sa pera. Binayaran niya ako ng 10K, agad niyang binigay nung bago kami umalis. Tumigil ako sa pangongontra sa kanya kasi nakadama ko ng awa para sa kanya. At isa pa, pumasok talaga sa loob ko yung biro nila na kung may asawa na si Ate Tess ay kami na lang ni Pablo ang magsama. Totally wala siyang dating sa akin at sincere ako sa panlalait ko sa kanya pero yun nga, sumasanib na talaga ang espiritu ng desperasyon sa akin noon kaya sa totoo lang ay hindi tumanggi ang utak ko sa idea na pwede na. Pwede na si Pablo sa akin.
Dumaan kami ng Nueva Ecija kina Papa sa bahay nila ng kanyang tunay na pamilya. Alam ni Papa na darating kami at hindi lang minsan niya akong pinaalalahanan sa text na pigilan ko daw ang bunganga ko kapag nakaharap ang misis niya at mga anak nila. Noong malapit na kami sa bahay nila sa Talavera, tinawagan ko si Papa at sinabi kong antabayanan na lang niya kami sa labas ng bahay nila, magdala siya ng papel at ballpen. Kailangan ko lang naman kasi talaga ang sketch niya sa eksaktong lokasyon ng bahay ni Tito, nakababatang kapatid niya, Papa ni Ate Tess. Lumang kalendaryo ang hawak ni Papa nung dumating kami. Hindi raw kasya sa papel bond paper ang sketch niya dahil malayo mula sa highway ang bahay ni Tito at totoo nga Kuya Bono, napakalayo sa Kabihasnan. Baryong-baryo ang lugar ni na Tito pero sa mismong baryo nila ay napakaraming tao. Maraming bahay na akala ko'y tahimik na namumuhay pero marami din pala akong ka-feather. Agad kong napansin ang isang sari-sari store na kasinlaki ng tindahan ko at may 6 na babae ring nagkukumpulan. Hindi ko nga napigilan ng mapatawa noon. Gusto ko pang ibukas noon ang bintana ng bagong kotse ni Pablo at mag-hi ako sa mga chismosang nadaanan namin. Tinatawanan ka ni Arminsa, no? Narinig kong sabi ni Luke dahil nakita niya ako nakangiti sa salamin. Noong usulyapan ko si Pablo ay tila tigagal na hindi ko mawari. Parang nininervyos. Relax ka lang Pablo, hingang malalim. Yung lolobo lalo yung malaking tiyan mo kapag nag-exhale ka. Biro ko kay Pablo bago ko buksan ang likod ng kalendaryong pinagguhitan ni Papa. Pero hindi ko na talaga masundan ang sketch ni Papa kaya't sa sumunod na kanto ay nagtanong na kami. Itinuro ng matandang lalaking Ilocano ang bahay ni Tito. Kaawa-awa ang bahay nila Kuya Bono pero nakilala pa rin niya ako kahit na dalaginding pa lang ako nung huli siyang dumalaw sa amin sa Bulacan. Noon ay inasahan ko ang bati ni Tito na, "Uy, dalaga ka na Armina at ang ganda mo." Pero hindi yon ang narinig ko kundi, "Ang tagal nyo naman. Kanino ka pa gustong uminom? May dala ba kayo?" Alak ang tinutukoy niya. Siya namang labas ni tita na asawa niya. Mukhang masungit pa rin at ang salitang narinig ko naman sa kanya ay, "Wala naman silang dala. Pabilhin mo na lang siya dyan." Sabi niya. Well, I know noon pa, liban sa mga kwento ni Ate Tess kina Mama na mag-asawang tumador ang magulang niya. Kaya sila mahirap at hindi nakakaahon sa kahirapan. Alam ko din ang numero 1 bungangera si tita. Pero hindi daw sila naghihiwalay ni Tito dahil kahit araw-araw pa silang nag-aaway ay wala sa bukabalaryo nila ang mag-iwanan. "Ano ba naman kayo? Alak ka agad. Patuloyin niyo naman muna kami." Mataray kong sabi. Kapwa sila napangitin ang sabi ni Tito. "Totoo nga Aling. Ito yung nagmana sa'yo. Bakit naman magmamana sa akin yan hindi ko naman kadugo? Ikaw ang kadugo niya, tanga." Sagot ni tita. "Teka nga lang Tito, tita. Eto si Pablo, mamanugangin nyo." Nagulat si tita. "Para kay Neneng?" Takang tanong niya. "Hindi tita, para kay Ate Tess." "Ate Tess? Gaga ka ba? Nag-asawa na ulit ang Ate Tess mo. Seaman naman ngayon." Noong sandaling yun Kuya Bono ay pinigilan ko ang lieg ko sa paglingon kay Pablo. Parang hindi ko kayang makita ang reaksyon niya. Napalingon lang ako sa kanya nung magsalita siya ng ganito. "Totoo po ba?" Mahinang tanong niya kay tita. Pero ang sagot ni tita ay, kung gusto mo pogi, si Neneng na lang ang asawain mo." "Sino pong Neneng?" "Kapatid ni Marites. Mas maganda kay Marites. Hintayin mo, pauwi na yan galing eskwela." Nag-aaral pa po?" "Ay oo, pero graduating na." Okay po. Ano pong course niya?" "Course? High school pa lang." "Oh?"
Lubha ang disappointment ni Pablo noon pero binigyan pa rin niya ng 1,000 si Tito. Gusto kong tadyakan si Tito nung sabihin niyang, mukhang biktima ka rin ni Marites eh. Saklap naman, iinom na lang natin yan. Dinukot ni Pablo ang wallet niya, kumuha ng 2 pirasong 500 at inabot kay Tito. Kayo na lang ho uminom, uwi na ho kami. Sabay talikod ni Pablo. Bumuntot naman kami ni Luke pero tinawag ako ni Tito. Hoy! Hoy Armida! Lumingon ako't nakitang nakaluhod si Tito sa lupa sa harap ng upuan niya. Tinutulungan siya ni Tita na tumayo. Bumalik nga ako. Ano nangyari? Nakalimutan niyang masakit ang tuhod niya. Habulin ka sana. Bakit ba Tito? Tsaka si Lola ang Armida. Armina ako. Siya Armina. Huwag ka munang sumama sa pag-uwi. Magbakasyon ka dito kahit ilang araw lang. Bakit? Napakatagal na ng panahong wala kaming kamag-anak na dumalaw sa amin dito eh. Dumito ka muna. Kung iinom lang kayong dalawa ng iinom habang nandito ako, di bali na. Hindi Armida. Armina Tito. Nanay mo yung Armida. Ngayon lang kami iinom pamangkin. Bukas hindi na. At saka syempre, aasikasuhin ka namin. Hindi niyo ako kailangang asikasuhin. Basta huwag niyo lang ako bigyan ng stress. Sige, stay muna ako. Promise, hindi ka namin bibigyan ng stress, Armida. Promise. Nung kunin ko ang bag ko sa kotse ni Pablo ay hinawakan niya ang kamay ko. At ang sabi niya, Army, di ba? Hindi niya matuloy-tuloy ang sasabihin niya. Ano? Untag ko. Saglit niya akong tinitigan sa mata, then bumitaw siya kasi sinabing, wala, sige na. Binitawan niya ang kamay ko. Tumitig pa siya saglit bago pinaandar ang kanyang bagong auto. Ang totoo, alam ko kung anong gusto niyang sabihin. Yung biro ni Luke na kung may asawa na si Ate Tess ay kami na lang ang magkatuluyan. Yun. Pero that moment ay parang gusto ko rin talagang magbakasyon. Tumira sa ibang bahay, sa ibang lugar at saglit na malayo sa 3 babaeng alam kong mahal ako pero naiirip na sa buhay ko. Gusto kong mamiss din nila ako kahit papano. Gagamitin ko rin ang pagkakataong yun upang pag-isipan ang posibilidad na pwede talaga kami ni Pablo. Kahit desperada na ako magka-jowa, kailangan kong pag-isipan yon dahil alam ko na hindi lang basta girlfriend ang kailangan ni Pablo kundi asawa na. Ilang saglit ang dumaan. Kaharap ko sa inuman ng mag-asawang tumador, pero para akong investigador sa kanila noong una. Tito, tita, parang nag-asawa si Ate Tess na hindi nyo man lang kami inimbita. Si Papa, idol na idol niya yung anak niyo si Ate Tess. Parang hindi nyo man lang siya naisip na imbitahin. Tunga nga ang dalawa sa tanong ko, si tita ang nagsalita. Ang totoo, Armina, akala namin hindi rin kami imbitado, pero ako lang ang pumunta dahil yung tito mo, ikinahihiya ang Ate Marites mo. Ikinahihiya? Bakit? Hindi mo ba alam na napakarami na kasing nakasamang lalaki ang Ate Marites mo? Dito mismo, may naka-live-in na siya dito, pero hindi mayaman kaya iniwan pa rin. Napakagaga. Yung tito mo naman kahit lasenggo, may hiya pa rin yan. Ikaw tita, nakangiting tanong ko. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao tungkol sa akin at sa pamilya ko. Pero hindi ibig sabihin nun, Army, na walang hiya na rin ako. May hiya pa rin ako, yung pakilang ang wala na. Pasado 4:00 ay nagdatingan ng 2 anak nilang lalaki na noon na elementary pa lang, sina Marco at Gigo.
Sabay silang pumasok sa loob ng bahay pero binungangaan kaagad sila ni tita. Makaraan ng ilang minuto ay napansin kong napakatahimik sa loob. Ang tahimik naman nila tita. Sabi ko dahil wala akong naririnig na anumang ingay sa loob ng bahay. Ang sagot sa akin ni tita, tahimik sila kamo. Wala na sila, tumakas na, dumaan sa likod. Bahagi akong natawa at ang sabi ko, bungangera ka kasi. Wala akong pakialam kung magagalit siya sa akin pero tumawa at ang sabi, ay, hiyang-hiya naman ako sa iyo, Armina. Tumawa na rin ako hanggang dumating na rin si Neneng na kahit nga nakasimangot ay napakaganda ng mukha. Agad kong naalala si Pablo. Sinayang niya si Neneng kasi kahit na grade 12 pa lang ay dalagang-dalagang itsura at tama, mas maganda siya kay Ate Tess. Gaya ng dalawang batang lalaki ay sinalubong din si Neneng ng bunganga ng mama nila. Pero ito'y parang walang narinig. Noong ubos na ang iniinom namin ay nagtangkang tumayo si Tito pero sininghalan siya ni tita. Ako nang bibili, akin ang pera. Akala mo naman makakalakad ka. Ako ni tita, sabi ko. Kasi wala pa naman akong masyadong tama noon. San bang malapit na tindahan? Tanong ko pa. Kung pakanan ka, may tindahan dyan kay Ella, pero tambayan ng mga chismosa. Kung kakaliwa ka naman, paglabas mo nitong bakuran, may tindahan din sa gawi dyan, pero tambayan naman ng mga lalaking tumador. Mamili ka na lang kung anong grupo ang gusto mong mamit. Yung mga chismosa o yung mga manginginom dyan. Kumaliwa ko Kuya Bono at sa kanto nga ay may malaking tindahang ang sa gilid ay may mga mesa sa ilalim ng mayayabong na puno. At doon ay may mga lalaking nagiinuman. Hindi naman sila matatanda. Saglit lang akong napatikin sa kanila pero may isang mukha ang tinamaan ng paningin ko. Lalaking may itsura, gwapo sa biglang tingin ko. Nung malapit ako sa tindahan, lahat sila ay nakatitig sa akin. Naghintay ako ng magsasalita ng bastos o magpapapansin pero wala akong narinig. Alam kong Ilocano sila at hindi ko sila maiintindihan pero wala talagang nagsalita. Bumili ako ng isang 4 kantos. Ayaw kasi ni na tito at tita ng MP na siyang brand ko sa Bulacan. Habang bumibili ako ay narinig ko silang nag-ingay pero muli silang nanahimik noong paalis na ako at sa sulok ng mga mata ko ay alam kong nakatingin silang lahat sa akin. Noon ko naramdaman yung feeling na pinagtitinginan ng mga lalaki at nagustuhan ko yon. Madilim na nung maubos ang 4 kantos pero hindi ako lasing dahil hindi naman ako uminom ng marami. Nagluto pa nga kami ni Neneng. Katulong din namin sina Marco at Jico na maampupogi din pero madudungis lang. Natutuwa sila sa akin kasi nakikipagbiruan ako sa kanila. At sa totoo lang ay gusto ko yung pakiramdam na may mga kapatid akong mas bata sa akin na mga lalaki. Noong magsimulang mag-away sina Tito at Tita, na ayon sa mga pinsan ko ay regular nilang ginagawa kapag nakainom sila, sumimangot na ang mga bata. Nagkamot ng ulo si Neneng at ang sabi, ay Diyos ko, ay na naman sila. Lumabas naman ako. Tumayo ako sa harapan ni na Tito at Tita. Sinunggaban ko ang basyo ng bote ng 4 kantos at ang sabi ko, kung hindi kayo titigil, babasagin ko ang boteng ito sa harapan ninyo. Igagapos ko kayo magkataligot dyan sa poste na yan at bubusalan namin ang mga bibig nyo para hindi kayo makapagsalita. Gaga! Bakit sino ka ba sa akala mo? Bisita ka lang dito. Tumayo pa si Tita nung sabihin niya ito pero gumewang at muntikang matumba. Si Tito naman, pilit na inaabot si Tita at ang sabi, Hoy, huwag kang maingay. Hindi nagbibiro yan. Kasing tapang daw yan ng kuya ko kaya huwag mo nang subukan. Hindi na nahimik si Tita pero nanahimik si Tito. Patuloy siyang inaway ni Tita pero hindi naman na pumapatol si Tito kaya nagsawa na rin si Tita sa pagbubunganga hanggang sa nakatulog na nakadukdok sa mesa.
Makaraan ng ilang minuto'y kumain na kami, kasalo namin si Tito na ngingiti-ngiti. Si Tita naman ay pinaglatag namin ng banig sa terrace nila kung saan kami uminom at tinabihan siya ng 2 aso nilang kamot ng kamot. Kinaumagahan ay ginising ako ni Tita Maria. Maliwanag na sa labas ng bintana pero napakatahimik ng paligid. Gumising ka na, 10:00 na. Nakikiting bate sa akin ni Tita. Napahimbing ang tulog ko. Wala na ulit ang mga bata at si Tito ay pilit daw pumasok sa paggawa ng furniture kung saan siya nagtatrabaho bilang karpintero. Binantayan ako ni Tita habang kumakain ako ng almusal. Naging topic namin si Ate Tess. Naitanong ko kung nagpapadala ba naman ng pera sa kanya si Ate Tess. Oo, nagpapadala pero hindi alam ng tito mo. Tinatabi ko ang pera para sa mga kapatid ni Marites. Totoo tita, tinatabi mo? Oo, hindi ka rin maniwala no? Pero oo, para sa kinabukasan ni Jigo ang tinatago kong pera. Itong bahay namin hinayaan ko lang muna. Sila nang bahalang magpagawa kapag natapos sila ng pag-aaral nila. Naglabas si Tita pagkatapos kong kumain. Ako naman ay tumambay sa ilalim ng puno sa likod ng bahay nila at pinagsasawa ang paningin ko sa paligid. Napakalawak na bukirin at sa gitna sa banda roon ay parang may maliit na gubat. Tinanong ko si Tita kung pwede akong pumunta roon. Oo, pwede. Wala namang tao dyan eh. Sagot niya. Lumakad nga ako pero may sapa palang malalim. Gumilid ako sa sapa sa parang pilapil nito at ako'y naghanap ng tulay na tatawiran ko. Sa tabi ng sapa ay kakahuyan, bahagi ng baryo at pag nakatawid ng sapa ay puro bukid naman. May natanaw akong tulay na matabang tabla sa di kalayuan. Binilisan ko ang lakad ko para marating ito. Pero katutuntong pa lang ng paa ko sa malapad na tabla ay biglang may lalaking lumutang mula sa tubig. Nagulat ako't muntik na akong mahulog, buti na lang at nakahawak ako doon sa hawakan ng tulay. Wala siyang damit. Pero hindi ko naman kita ang bandang ibaba niya. May itsura siya, may manipis siyang bigote, at siya yung lalaking namataan ko sa inuman. Ay miss, saan ka pupunta? Nakangiting bati niya. Doon sana sa parang gubat na yon. Ang gagawin mo doon? Wala, titingnan ko lang. Gusto mo sumahan kita? May mga ahas kasi doon, sawa. Nakadaba ko ng takot sa totoo lang pero hindi ako nagpahalata. Ang sabi ko, tinatakot mo lang yata ako para payagan kitang samahan ako eh. Ngumiti siya at ang sabi, ako nga pala si Jack. Ikaw si Army, di ba? Nagtaka ako kung bakit nalaman niya kagad ang pangalan ko pero ang sabi niya ay naipagtanong na raw niya ako sa pinsan kong si Jigo. Sa likod ng kakahuyan sa tabi ng sapa ay may malaking bahay. Tinanong ko kung doon siya nakatira. Ang sagot niya, dati bahay namin yan pero nabenta na yan ng mama ko. May bahay ako sa gawi doon. Pangit kasi yung sapa doon maputik. Dito matigas ang lupa at saka mabato kaya dito ako nagpapalamig. Dito rin ako madalas maligo nung bata pa ako. May sarili ka ng bahay, meaning may asawa ka na? Wala binata ako. Oo nga. Teka, tumalikod ka muna pwede. Aahon lang ako. Magbibihis at saka sasamahan kita doon sa muyong. Bakit pa ako tatalikod? Pabirong sagot ko. Baka kasi makita mo tong paltat ko eh. Bakit wala ka bang brief? Meron na kaso basa. Nakabakat tong paltat ko. Sa mga suki ng DKB, siguro
Naglalaro na sa isip nyo na parang kakilala nyo ang lalaking ito? Maging ang pinsan ko na si Ate Tess o si Marites at ang mga magulang niyang tumador. Yes, Kuya Bono, nalaman ko rin kaagad noong bago pa lang kami magpakasal ni Jack na famous siya last year sa kwento niyang binasa mo noong March 2023. And yes, nagkaibigan kami. Napakabilis lang. At nagpakasal kami nito lang January 2024. 5 buwan lang kaming naging steady bago kami nagpakasal. Pero napakarami naming ginawa. Isa na doon ang pagpuwersa ko sa kanya na makipagdikit, makipag-ayos sa tito at tita ko na dati pala ay sobrang kinasusuklaman niya dahil chinismis dati ni tita ang pamilya ni Jack noong bata pa sila ni Ate Tess. Narinig ko rin ang kwento niya noong mag-steady pa lang kami, kaya nga feeling ko napakabilis ko siyang nakilala. Napakabilis kong nasuri ang pagkatao nitong asawa kong si Jack Paltat. At ang sabi niya nung unang pagkakataong magtalik kami matapos ang aming kasal ay, ako daw ang tilapyang tinadhana para sa kanyang paltat. Ang sagot ko naman sa kanya noon, sige, tawagin mo lang akong tilapia ngayon, okay lang. Pero kapag hindi mo inaayos ang pagiging asawa ko, magiging pirana ako sa'yo. Na-love at first sight daw siya sa akin. Nung hapong bumili ako sa tindahan kung saan sila umiinom. Hindi raw siya nakatulog at umaali-aligid daw sila noon sa bakuran nila tito. Kahit na malaki ang takot nila dahil nga war freak ang tito at tita ko. At dati na silang may record kay tita. Dahil nga noon sa love story nila ni Ate Tess. Pero kinabukasan daw ay talagang inabangan niya ang mga pinsan ko. At si Jigo na medyo ka-vibes niya ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa akin. Noong boyfriends-girlfriends pa lang kami, may babaeng tumatawag at nagte-text sa kanya. Taga-Naga daw siya at binigay mo daw Kuya Bono ang number ni Jack sa kanya. Makulit ang babaeng yon at ayaw niyang maniwala na girlfriend ako ni Jack. Hindi ko napigilan ng sarili ko kaya't pinatikman ko siya ng pagkabruha ko. Yun pala ay nagsumbong ang babaeng yun sa'yo, Kuya Bono. Sa ngayon ay 8 months na ang tiyan ko para sa panganay namin ni Jack at ako'y addict na rin sa programa mo, Kuya Bono, kaya naisipan ko na rin isulat itong kwento ko. Sinisikap kong maging mabuting asawa kay Jack. Pinipilit kong baguhin mga ugali kong ayaw niya. Lalo na ang pagiging Armalite daw ng bunganga ko. Nagpatuloy dito ang bansag sa akin na Army Light, pero sa totoo lang ay pilit ko itong binabago kasi nakikita ko rin ang pagsisikap niyang maging mabuting asawa sa akin. Binabago rin niya ang lahat ng bagay na ayoko sa kanya. Simple lang ang buhay namin. Ang maganda ay natutuwa sa akin ang mama niya at ate niya na nasa ibang bansa kaya nagpapadala sa amin sila ng pera. Uuwi daw sila sa December kasi hindi sila nakauwi nung kasal namin ni Jack na bunso pala nila. Si Ate Tess ay naging friends ko na rin sa Facebook at noong una medyo awkward kasi ex niya ang asawa ko. Pero sinikap naming isang tabi ang mga nakaraan at nagpatuloy na lang kami sa hinaharap. Friends ko rin ang Arsab, yung mga Arasaas babes dito pero hindi ako masyadong nakikimingle sa kanila kasi ayaw ng asawa ko. Gawin ko lang daw casual ang pagkikipagkaibigan ko sa kanila pero ayaw niyang makita akong nakikisession sa kanila. Sabi ko, ako ang may-ari ng session hall sa barangay namin sa Bulacan. Ang sagot niya, mahal. Huwag kang gagawa ng pag-aawayan natin, okay? Okay, sagot ko lang pero madalas ay sinasadya kong gumawa ng pag-aawayan namin. Masarap kasi makipag-away sa mister mo lalo na kung gwapo. Tapos galit-galitan ka, tampu-tampuhan. Susuyuin ka naman at pagkatapos nun ay jug-jugan na. Hanggang dito na lang Kuya Bono ang kwento kong alam kong walang kakwenta-kwenta sa'yo pero sana basahin mo pa rin.
Dahil kung hindi ay mag-unsubscribe ako sa 3 channel mo. Joke lang po. Umaasa at nagpapasalamat, Army. So, gaya ng aking pangako sa mister mo na si Jack Army, ay hindi na nga lang ako magko-comment. Kaya magpasalamat na lang ako sapagkat medyo na-boring ka at naisulat mo nga ang iyong kwento na tuloy ay nagkaroon ng karugtong o part 2 ng kwento ng mister mong si Jack. Muli ko rin ipinakinggan at ang dami ko pa rin tawa talaga. Well, hangad ko lang na sana ay magtuloy-tuloy ang maganda ninyong pagsasama. Siguro, seno barba yung tawag doon bago mag-asawa o mag-apply ng marriage license. At siguro, yung pastor o pare ng simbahan ay marami na rin nasabi upang ang inyong pagsasama ay maging matibay. So, thank you. Maraming salamat sa iyo at sa mister mo. At ngayon sa ating mga shoutout na lang mula sa nagdaang kwento dito sa Kahugot TV. At narito na si Aaron Matias, I'm first viewer present, sabi niya. Si Arat na, sabi ni Kimi Kyle 88, sa YouTube ako nagbabasa kaya ganito handles ulit. And Isaiah Molo 60256, shout out to you. Boss Ames, maraming salamat ulit. Vicky Paterno, listening here in Hong Kong, shout out to you. Lizelle Ann Guerrero. From Oman, shoutout sa family ko, sabi niya. Stephen Joy Fulgencio of Canada, pa-shoutout po sa asawa ko na si Catherine at ang anak namin dyan sa Ilocos Norte. Thank you. Ilocano Nak Vlog. Love Leia Mendoza po, always listening while working here in Malaysia. Thank you. Hello kay Boro, always listening while working here in Hong Kong. Avid fan mula nung nasa CLS ka pa, kuya. Pa-shoutout, Kuya Mergeline Tabaco of W here in Hong Kong from Cagayan Valley. And Mercado Irene Evangelista, hello Kuya Boro, listening from Taipei, Taiwan. Pa-shoutout po kay Febs Dang Tadeo Bautista of Nueva Ecija. Siya po yung nagsabi makinig ako sa iyo. Bagong listener lang po ako. Salamat. Sino kaya ito? Marami akong kamag-an ay kaibigan na Tadeo sa Cabanatuan City. Anyway, Irene, maraming salamat. Diyan sa Taiwan. And Rowena Gamad, hello kayo po. Napashoutout po sa family ko diyan sa Solana, Cagayan. Hello Kuya Bono, shoutout po sa family ko, Laiko at Manaligod dito sa Quirino. And hello Kuya Bono, shoutout naman taga Pinokpok, Kalinga Kuya, si Resty Joy Castillo. Pasensya na sa ingay mga kahugot ha. Maria Teresa Rosario, salamat sa iyo. Marivic Gonzaga ng Qatar, shoutout sa pamilya ko dyan sa Montalban, Rizal. Noel Esteban from Tuguegarao City, I was waiting sa bagong upload na story. Pa-shoutout po kay Ami Grace, I love you my loves, thank you. Sabi ni Noel Esteban. And si Shirel Wandasa naman, pa-shoutout Kuya Bono, Shirel Casada from Dubai, salamat po lagi nag-upload. Nawawala ang lungkot ko, palagi kayo may kwento, ingat lagi din Shirel. And si Shay Manipod naman, Shay Manipon pala ng Korea. Hi Kuya Bono, pabati sa pamilya ko sa Dau, Mabalacat, Pampanga. Maraming salamat and hi sa inyong lahat. Brad Ariola ng Hong Kong, Kuya, pabati sa family ko dyan sa Patina, Hacienda, Bagao, Cagayan Valley. At sa kasama ko na napakabait talaga. Salamat sa gift. Michelle Domingo, ang pinakamagandang ex ng Isabela. Hello Kuya Bono, I'm always listening while working here in Santiago City. Mula naman kay Jerome Mateo. Live-in is the best relationship so far. Kahit hiwala kayo as long as civil kayo with each other. And co-parenting to your children is just okay. You are lucky for the second love around. Joy with mom who is sweet, loving, caring, responsible, and no vice at all despite of your past. Masaya ang inyong pangalawang Gloria. You deserve to be happy. Sabi naman ni Jaime Rodriguez. Maraming salamat. Princess, pa-shoutout Kuya Bono, watch na lahat ng videos sa dalawang channel mo. Princess Ilona Jane Abelos.
idamay mo na yung pangatlo, yung SIT Somewhere in Time, Kaugot TV at saka DKB. Thank you. Kay Banag Kinilokana. Grabe, super ganda ng story, mga manluloko talaga. Ang Jeffrey ang pangalan, ganyan yung ex ko, tatay ng anak ko. Thanks to God, super bright ang partner ko ngayon. Pa-shoutout ko yung from San Mariano, Isabela, pero nasa Paranaque ngayon. Congratulations. Kailan mo rin kaya ma-share ang iyong sariling kwento? Sabi naman ni Hannah. X-rated kasi, kaya hindi, joke lang. Joy din ang pangalan ko at hindi rin ako swerte sa pag-ibig dahil iniwan lang din ako ng tatay ng anak ko. I hope na mahanap ko rin yung para talaga sa akin. Marican Joy Tolentino. Nance Sayan, shoutout to you. Carol Salvador from Ilagan din. Ako sender saan kaya dito sa Ilagan. Joy, magbakasaka ka nga ng mga comments at baka gusto mo mag-reply sa mga comments din, Joy. Hindi ko inaobliga lahat ng mga senders na mag-comment o mag-reply sa mga comment. Pero siguro, baka pwede nyo rin gawin. Okay? And that's it for now. Sa mga kahugot na muli naglaan ng panahon, oras sa ating kwento, maraming salamat. At sa iyo, Armina at Jack, maraming salamat sa inyo. God bless you and stay healthy, mga kahugot. Hanggang sa muli.